Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig sa mga oras na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Myra. 60 years old at isang dating manunulat sa local newspaper dito sa probinsya namin na hindi ko nababanggitin pa kung saan. Sa totoo lamang, Mama Ganda, matagal ko na rin gustong sumulat sa inyong programang Radyo Nobela. Sadyang kinailangan ko lang mag-ipon ng lakas ng loob para magawa ito. At dahil alam ko na medyo sensitibo ang kwento na ibabahagi ko ngayon, may mga impormasyon po akong binago, tulad ng mga pangalan at lugar, upang maprotektahan ang pribadong buhay ng mga taong ito. Pagpasensyahan nyo na rin kung masyadong mabibigat ang mga salitang gagamitin ko sa sulat na ito, dahil mabigat po talaga ang pinagdaanan kong ito sa buhay ko. Maaga po akong nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Ulila na kasi noon sa mga magulang. At ako na rin halos ang nagpapaaral sa sarili ko habang nakikitira noon sa aming kamag-anak. Malapit na ako magtapos ng high school nang makilala ko si Martin sa isang rally sa lugar namin. Aktibo kasi ako noon sa mga ganoong gawain, lalo na kapag pinaglalaban ay tungkol sa karapatang pangtao. Marami kaming pagkakatulad ni Martin. Mula sa gawain, paniniwala, at mga pinaglalaban tungkol sa karapatang pantao. Kaya naman mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa mabuntis ako ni Martin nang makapagtapos ako ng high school. 17 years old pa lamang ako noon. Hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan ako at ang pinagbubuntis ko. Nagtatrabaho na siya noon kaya nang makapanganak ako at tumungtong sa tamang edad, nagpakasal na rin kaming dalawa. Hindi nagtagal nakapagtrabaho ako sa isang local newspaper bilang manunulat. Hindi pa kasi mahigpit ang pagtanggap sa mga aplikante noon. Lalo na kapag may tiyaga kang matuto at may lakas ng loob. Masaya naman ang naging pagsasama namin kahit hindi kami ganoong kagaan sa buhay. Kaya lang bago mag 3 years old ang anak naming si Kyla ay namatay na. Namatay naman po si Martin dahil sa isang aksidente. Sa minahan po nagtatrabaho ang asawa ko at namatay siya nang gumuho ang kuweba kung nasaan sila ng mga kasamahan niya. Nakuha naman namin ang para sa amin. May naipampalibing ako sa kanyang katawan na wala ng buhay. Mula noon, Mama Ganda, mag-isa ko nang tinaguyod ang anak kong si Kyla. Mahirap po maging single parent. Pero walang hindi kakayanin basta para sa pinakamamahal mo. Ako po si Myra. At ito ang aking kwento. Kyla, eto nga palang saging oh. Isabay mo dyan sa inaalmusal mong oatmeal. Salamat po, Mama. Ang lakas naman pong makaanak mayaman itong almusal ko ngayon. May binigay lang kasi na isang piling ng saging yung ninang Kim mo kahapon. Tsaka magandang saging sa almusal. Kaya ayan, dapat na isabay mo na dyan sa oatmeal mo. Sige po, salamat po. Bagong dyaryo ba yung hawak mo? Opo, binabasa ko po yung article na sinulat nyo. Grabe, nasa front page na naman po nitong dyaryo ang pangalan nyo, Mama. Ayaw pa rin kasi nilang tanggalin ng death penalty dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi rin ako titigil na magsulat tungkol sa mga tao na nagpapatupad ng batas na yon.
Lalo na sa mga taong patuloy na nagpapatibay sa batas ng parusang kamatayan. Mama, hindi po ba kayo natatakot? Oo bakit naman ako matatakot? Kasi 'di ba, noong nakaraang buwan lang po, may tumawag sa telepono natin tapos ako yung nakasagot at pinasabi niya na iparating ko raw sa inyo na tumigil na kayo sa ginagawa niyong pagsusulat laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi, mapapahamak daw po ang buhay niyo. Sus! Hanggang salita lang at pananakot lang ang mga yon. Hindi nila kayang totohanin ang mga pagbabanta nila. Mama, palagi pong laman ng balita ngayon sa TV ang tungkol sa mga journalist na pinapatay. Natatakot po ako na baka dumating ang araw na totohanin ng mga nagbabanta sa inyo ang masamang balak nila. Huwag kang mag-alala sa akin, Kyla. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya nga nag-aral ako ng martial arts noon para hindi ako kagad basta nalang masaktan ng ibang tao. Mahirap pa rin pong kalaban ng mga taong may masamang pakay. Hindi nyo alam kung anong mapanganib na armas ang pwedeng dala nila sa oras na lapitan nila kayo. Palagi rin naman ako may balisong sa bag ko. Hindi pa rin po sapat yun para masabi nyong ligtas ang buhay nyo, Mama. Ano bang gusto mong gawin ko, anak? Hindi po ba kayo pwedeng humanap na lang ng ibang trabaho? O kaya mag-focus na lang kayo sa maliit yung negosyo na manukan para hindi na po nalalagay sa panganib ang buhay nyo. At para wala na po kayong natatanggap ng mga death threat. Ay, Kyla, matagal ko naman nang ipinaliwanag sa iyong tungkol sa trabaho ko, di ba? Hindi ko ginagawa to ng dahil lang sa pera. Ito yung nasimula namin ng papa mo. Magkasintahan pa lang kami, palagi na naming pinaglalaban at ipinagtatanggol ang karapatang pangtao. At ito yung tungkulin na hindi ko pwedeng basta nalang talikuran at kalimutan. Kahit po ang buhay niyong malagay sa panganib? Oo, kasi kung hindi ko gagawin to, sino na lang ang magiging boses ng mga taong gustong magbagong buhay pero pinagkakaitan ng pag-asa? Sino ang magtatanggol sa mga inosenteng tao na nakulong at nakapila sa parusang kamatayan? Pero 'di ba, hindi naman po lahat ng nakakulong sa bilangguan inosente. Yung iba po sa kanila, may kasalanan talagang nagawa sa batas. Kahit sinong tao pa ang makasalanan, lahat sila may karapatan na magbagong buhay. At yun ang karapatan na hindi ako mapapagod na ipaglaban sa maraming tao. Kaya wag mo akong masyadong alalahanin, Kyla. Kaya kong sarili ko. Ay, sige po, Mama. Basta mag-iingat po kayo palagi ha, lalo na sa mga taong kinakalaban ninyo. Hindi lang ang anak kong si Kyla ang nag-aalala sa ginagawa kong trabaho. Kung hindi pati na rin ang mga kaibigan ko, kamag-anak at iba pang katrabaho. Masyado ko na raw kasing dinidibdib ang trabaho ko na pwede raw ikapahamak ng buhay ko. Kaya lang kasi mamaganda, ayoko talaga yung ginagawa ng matataas na opisyal noon patungkol sa death penalty. Ayoko nang tinatanggalan nila ng karapatan na magbagong buhay ang mga taong minsan nang naligaw ng landas. Nandoon na ako sa nagkamali talaga sila. Oo, nakagawa sila ng kasalanan pero tao pa rin ang dapat magpataw ng parusang kamatayan. Para sa akin, wala tayo sa posisyon na yun. Tao pa rin ba ang dapat na kumitil sa buhay ng isang tao na katulad nila? Hindi na tama yun para sa akin. Hindi natin dapat pinagkakaitan ang ibang tao na gusto ng magbagong buhay. Kagaya na nga lamang noong sinulat ko sa news article tungkol sa isang presong nabigyan ng death penalty ni Mario. Iyon ang kanyang unang kaso ng panguhold dapat pagpatay. Anak ng isang politiko ang napatay niya na isa namang drug addict. At may kaso pa ng child abuse. Na-dismiss kaagad dahil sa malaking pera na meron sila. Bakit ang drug addict na rapist wala nang pagkakataong magbagong buhay pag nagkamali? Habang ang iba ay meron dahil nakakaangat ang estado ng buhay. Pare-pareho lang naman tayong tao dito sa mundo. Kaya dapat pare-parehong may karapatan pagdating sa kagustuhang magbagong buhay.
kita dito sa kantin. Pasabay akong kumain. Sige lang, Kim. Kakasimula ko lang din namang kumain. Akala ko talaga mag-isa na akong kakain dito sa kantin. Kasi ang dami ko pang inedit dun sa article na sinulat ko. Hindi mo kasi tinapos kagad eh. Natambakan din kasi ako ng trabaho. Uy, pero napansin ko na parang good mood si Boss Mel kanina sa meeting, ah. Oo nga eh, napansin ko rin yun. Hindi nakakunot yung noo niya tapos hindi rin nagtataas ng boses. At minsan lang mangyari yun sa mga meeting natin. Sabi nga ng ibang kaopisina natin, pinaglihi yata ang mukha niya sa sama ng loob. Kaya palagi siyang parang galit kapag nagpapa-meeting. Pero kanina ha, ang liwanag ng mukha niya. Piling ko dahil yun sa sinulat mo na nasa headline ng dyaryo natin nung nakaraang linggo. Pinag-usapan kasi talaga yun, tsaka naging mabenta ang dyaryo ng araw na yun. Mabuti talaga at nagawa mong ma-interview yung pamilya ng huling preso na nabigyan ng death penalty. Oo, alam mo naman kung gaano ako kasipag pagdating sa pangungumbinsi sa mga tao na gusto kong makausap. Kaya nga bilib ako sa'yo. Sinubukan ko rin kasi silang puntahan at kausapin pero ang sabi nila, ayaw nila magpa-interview kasi nga malaking tao yung nagsampa ng kaso sa kanila. Kaya hindi ko rin sila tinigilang kumbinsihin na magpa-interview sa akin. Lalo na si Mrs. Eloisa, yung asawa ng preso na si Mario. Kasi alam ko na kailangan na marinig ng ibang tao ang boses nila. Kailangan na malaman ng ibang tao na gusto nang magbagong buhay ng asawa niya. Eh di ba may kasalanan naman talaga sa batas yung asawa ni Mrs. Eloisa? Oo, pero hindi naman sinasadya ni Mario na mapatay yung hino-hold up niya ng gabi na yon. May sakit lang ang anak nila at kailangan nila ng pera. Isa pa, nalaman ko na drug addict at may kasong child abuse pala yung napatay ni Mario na si Kenneth. Na-dismiss lang kagad ang kaso nun ni Kenneth kasi marami silang pera. Kita mo yung pagkakaiba nilang dalawa? Masyadong mabigat yung parusang kamatayan para kay Mario at hindi yun makatao, Kim. Sa bagay, sabi mo nga lahat ng tao dapat binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kasi lahat ng tao kayang magbago kung gugustuhin nila. At walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggalan sila ng pagkakataon na magawa ang bagay na yon. Pero sa totoo lang, Myra, medyo nakakatakot yung ginagawa mo. Bakit? Wala naman akong kasinungalingan na nilalagay dun sa mga sinusulat kong article ah. Lahat ng sinulat ko doon, lalo na yung tungkol sa kaso ni Mario, totoong sinabi ni Mrs. Eloisa at ng iba pang mga kamag-anak niya. Pero may mga salita ka kasing binitawan doon na medyo mabigat. Lalo na't malaking tao nga ang naging kalaban ng pamilya ni na Mrs. Eloisa. Hindi naman hinarang ni na Boss Mel yung article ko na yon. Kaya sa tingin ko, walang problema sa sinulat ko. Sa bagay, natuwa pa nga sila eh. Pero napansin ko na palaging malaking tao nagiging topic ng article mo. Hindi ka ba talaga natatakot sa ginagawa mo? Matatakot lang ako kapag hindi totoo yung mga sinusulat ko sa article ko. Kasi alam ko na pwede nila akong idemanda kapag nag-imbento ako ng kwento. Pero dahil lahat ng yun ay totoo, walang dahilan para matakot ako. Maraming tao sa media ngayon ang pinag-iinitan at ginagawa ng masama. Kaya konting relax lang sana pagdating sa trabaho natin. Huwag mo masyadong seryosohin at dibdibin para hindi ka mapahamak. Hay naku, Kim. Basta ipaglalaban ko ang alam kong tama pagdating sa karapatang pangtao. Hindi naman talaga ako takot na mapahamak o mapatay. Basta alam ko na tama ang pinaglalaban ko. Kung may kinatatakutan man ako ng panahon na yun, yun ay ang mapahamak ang nag-iisa at pinakamamahal kong si Kyla. Kaya naman palagi ko ring pinapaalalahanan na mag-ingat kapag hindi niya ako kasama. Sapagkat hindi ligtas ang paligid sa lahat ng oras. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Marami pa akong naisulat na mabibigat na article noon, Mama Ganda. Ilang death threats pa ang natanggap ko. Hanggang sa mangyari na nga ang kinatatakutan ko at ang kinatatakutan ng mga taong malalapit sa buhay ko. Nakasakay ako noon sa taxi at ipit na ipit kami sa traffic.
Nang may isang lalaki na may sombrero at may panyong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha ang lumapit sa may tapat ng bintana ng upuan ko. At nagpaputok ng 2 mula sa baril na hawak niya. Iyon ang huli kong natatandaan bago ako nagising na nasa loob na ako ng isang kwarto sa ospital. Tumama sa may balikat ko at daplis sa leeg ang bala ng baril na pinaputok sa akin ng taong hindi ko na po nakilala. Mama, mabuti po at nagising na kayo. Oh, bakit ka umiiyak? Mama naman eh. Alam niyo naman po kung bakit. Buhay pa naman ako, kaya walang dahilan para umiyak ka dyan. Buong gabi po kasi kayong walang malay. Akala ko po talaga hindi na kayo magigising kahit pa sinabi ng doktor na stable na ang lagay ninyo. Bago lang yata kasi yung tao na nabayaran para barilin ako, kaya ayun, hindi ako masyadong napuruhan. Mama naman, ginagawa pang birong nangyari. Ano pong hindi napuruhan nandito kayo ngayon sa ospital? Pinapagaan ko lang naman ang loob mo, anak. Kasi alam ko na sobra kang nag-aalala sa akin. Kita mo nga yung mga mata mo, oh. Sobra nang namumugto sa kaiiyak mo. Kasi natakot po talaga ako nang may tumawag sa bahay at sabihin na nandito kayo sa ospital. Doon pa lang po, alam ko nang may nangyaring hindi maganda sa inyo. Tapos, hindi kaagad ako pinapasok ng doktor nung ginagamot nila kayo. Nakita ko na duguan kayo at pikit ang mga mata ninyo. Mama, akala ko po talaga. Akala ko po mawawala na kayo sa akin. Naku, ayan. Umiiyak ka na naman, anak. Naiiyak na rin tuloy ako dito. Aray ko. Mama, bakit po? Bigla kasing kumirot itong sugat ko. Yayakapin sana kita eh. Huwag na po muna kayo masyadong kumilos. Hahawakan ko na lang po tong kamay ninyo. Ay, mabuti pa nga dahil bumibigat talaga ang dibdib ko kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Sorry po, Mama. Alam ko po na ayaw niyo talagang nakikita na umiiyak ako. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iiyak kapag pumasok ako dito sa kwarto niyo. Kaya lang, hindi ko po talaga mapigilan ang mga luha ko. Kasi sobrang natakot po ako na mawala kayo sa akin. Sa totoo lang, natakot din naman ako eh. Natakot ako na mamatay dahil ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka na lang sa mundo. Kayo na lang po kasi ang meron ako, Mama. Lumaki ako nang wala na si Papa sa tabi ko at nakasanayan ko na po yun. Pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yun kapag kayo naman po ang nawala sa akin. Mama, pwede po bang mag-iba na lang kayo ng trabaho? Anak, hindi pwede. Bakit po? Kasi naniniwala ako na kaya ako naligtas ngayon para maipagpatuloy ko palalo ang trabaho kong ito. Hindi pwedeng mabawasan ang mga taong kagaya ko na nagtatrabaho at nagtatanggol sa maliliit na tao. Kailangan pa nila ako sa trabahong to, anak. Pero kailangan ko rin po kayo, Mama. Ayoko na po kasi talaga kayong mapahamak. Hindi na mangyayari ulit to. Pangako ko yan sa'yo. Dodoblihin ko yung agimat na palagi kong dala para maprotektahan ako. Mama naman eh. Ginagawa na namang biro ang lahat. Para lang tumigil ka na sa pag-iyak mo. Sige ka, papangit ka sa ginagawa mo na yan. Mama, hindi na po magbabago ang itsura ko. Kamukha ko po talaga si Papa. Mukhang hindi ko na po talaga mababago ang isip niyo. Pero sana po, Mama, mas ingatan niyo po ang sarili ninyo ngayon.
Kasi hindi ko po talaga kakayanin kapag may nangyari pa ulit na masama sa inyo. Handa na rin akong mamatay noon. Dahil sa aking pinaglalaban at pinaniniwala ang prinsipyo. Pero alam ko na hindi pa handa si Kyla na maiwang nag-iisa sa buhay. Wala naman kasi kaming halos malapit na kamag-anak sa lugar na tinitirhan namin. Kaya sa kanya talaga ako mas nag-aalala sa oras na may masamang mangyari sa akin noon. Ganun pa man, hindi ko rin inalis sa isip ko na kailangan kong ipaglaban ang aking pinaniniwalaan. Sa kabila ng pakiusap sa akin ni Kyla, kahit patotoong nalagay nga sa bingit ng kamatayan ng buhay ko, hindi iyon sapat na dahilan para bitawan ko ang aking ipinaglalaban. Isa pa, naniniwala talaga ako noon na kaya hindi kaagad ako kinuha ng Diyos ng mga panahon na yon ay para maipagpatuloy ko ang nasimulan kong pakikipaglaban para sa mga taong hindi nabibigyan ng pangalawang pagkakataong magbagong buhay. Sadyang alam ko lang na may mga tao na kailangan ang isang kagaya ko na matapang at handang isugal ang buhay para maging boses nila ay magpatuloy sa pakikibaka para sa mga walang boses sa lipunan. Mama, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kumapit lang po kayo sa braso ko. Oo, Kyla. Pero kaya ko namang maglakad. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Baka lang po kasi ma-out of balance na naman kayo, kagaya nung nasa ospital tayo. Muntik na kayong matumba kanina. Mabuti na lang po at nahawakan kayo ng isang nurse bago pa kayo sumubsob sa sahig. May nakakalat kasing basahan dun sa sahig kaya muntik na akong madulas eh. Pinagalitan ko nga yung isang nurse na naglagay nun kasi yun pa yata yung makakadisgrasya sa akin eh. Natakot nga po yung nurse nung sigawan ninyo siya kanina eh. Kasi naman, kababaing tao, ang burara sa gamit sa loob ng ospital. Alam na niyang maglalakad ako, doon pa talaga nilagay sa gitna ng daan yung basahan. Ayan na naman po kayo, Mama. Umiinit na naman po ang ulo ninyo. Eto po, aalalayan ko na kayong makaupo dito sa sofa. Dahan-dahan lang po. Ay, salamat anak ha. Grabe, ang liit lang nitong bahay natin pero parang napagod ako bigla sa paglalakad. Kasi nga po, masakit pa ang katawan nyo, lalo na yung sugat ninyo. Oh, ang aga naman ang bisita natin na kumakatok sa pinto. Kyla? Parang boses po yun ni Ninang Kim, Mama. Puntahan ko lang po siya ha. Sabi na kayo po yan, Ninang Kim eh. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti pala at dito na ako dumiretso sa bahay niyo at hindi na sa ospital. Wala na rin pala akong aabutan doon kung sakali. Maaga rin po kasi kami talagang umalis doon ni Mama. Pasok po kayo. Salamat. Mama, magtitimpla lang po ako ng kape para sa inyo ni Ninang Kim. Maiwan ko po muna kayo dito sa sala ha. Salamat anak ha. Oh, Myra! Nakakatuwa naman at mukhang malakas ka na ulit. Ganun talaga kapag may agimat na palaging dala. Yun pa rin ba yung agimat na binigay sa atin nung matandang na-interview natin? Tungkol sa pagkamatay ng anak niya? Oo, yun nga. Nako, sayang at naitapong ko na yung sa akin. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas mula nung makuha natin yun. Effective pala talaga. Pero matanong ko lang, may lead na raw ba ang mga pulis sa kung sinong nag-utos na barilin ka? Kagaya ng inaasahan ko, wala pa rin. Hindi nga rin ako umaasa na mahuhuli pa yung mastermind dito eh. O kahit man lang yung lalaki nagtangkang tumapos sa buhay ko. Sa dinami-rami ng masasamang nangyayari dito sa bansa natin, uunahin pa ba naman ang mga pulis yung sa akin? Sino ba naman ako, diba? Isang hamak na taga-media lang naman ako. Pero hindi ka ba natatakot na baka balikan ka pa rin ng taong yun?
Natatakot, syempre. Pero ano magagawa ko kung nakatakda na talaga akong mamatay? Mapipigilan ba natin yon? At least, mawala man ako sa mundong ito, sigurado naman ako na marami akong natulungan at naipaglaban ng mga tao. Grabe, iba talaga yung prinsipyo at katapangan mo, Myra. Ano ka ba? Pare-pareho lang naman tayong taga-media na matatapang. Pero Kim, may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yon? Nag-aalala kasi ako sa anak kong si Kyla. Siya talagang mas iniisip ko sa tuwing malalagay sa panganib ang buhay ko. Kaya kung hindi man ako palaring makaligtas ulit sa susunod na may magtangka sa buhay ko, ikaw na sanang bahala sa anak ko ha. Huwag mo sana siyang pababayaan. Mula nang mangyari ang pagkakaligtas ko sa nagtangka ng masama sa aking buhay, unti-unti ko nang na-realize noon na hindi talaga biro ang pinasok kong trabaho at ang pagkikipaglaban ko sa paniniwala ko. Naging sunod-sunod din noon sa balita ang tungkol sa mga journalist na pinapatay dito sa aming lugar o kahit sa iba pa mang bayan. May mga nakakaligtas na kagaya ko pero karamihan ay talagang nasasawi ang buhay. Pakiramdam ko tuloy noon ay palaging may nakaabang sa akin sa labas ng bahay namin. O kaya na may nagmamatsyag sa akin sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung napaparanoid lang ako pero palagi kong nararamdaman noon na lagi may nakasunod po sa akin. At lagi ring may nakasunod upang iligtas ako. Kaya naman bago pa man may masamang mangyari sa akin noon, pinagplanuhan ko na mga bagay o tao na maiiwan kung sakali mang mamatay ako. Mga taong makakasama ng kaisa-isa kong anak na si Kyla. Dahil anumang oras, mamaganda, ang buhay ng isang journalist na katulad ko ay walang kasiguruhan. Lalo na at nasa politika ang mga taong pinariringgan ko. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Ang totoo, Mama Ganda, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan. Hindi rin totoo yung sinasabi ko na sinasabi nila na palagi kong dala yung agimat o kwintas na bato na binigay sa amin ni Kim noon ng isang matanda. Hindi ko na nga rin alam kung saan ko na itago yon sa loob ng bahay namin ng mga oras na yon. Ginagamit ko lang na biro ang agimat na yon para maipakita ako sa ibang tao na naniniwala ako na hindi kaagad ako mamamatay. Pero na-doble ingat na nga rin po talaga ako. Lalo na ng mga taong kinakausap ko. Nagsusulat pa rin ako ng patungkol sa mga matataas na taong nananamantala sa mahihina o mahihirap. Patuloy pa rin ako sa pakikipaglaban sa karapatang pantao. Kasi kung hindi ko gagawin yun noon, para saan pa? Na nadugtungan ang buhay ko. Palagi rin akong alerto sa paligid ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ako makikipagtalo na ako ay magaling o malakas. Pero sinisiguro ko po na lagi akong maingat sa lahat ng pagkakataon. Ang hindi ko alam noon, hindi lang ako ang pwedeng mapahamak nang dahil sa masasamang tao sa aking paligid. Nasaan na kaya si Kyla? Anong oras na pero hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa bahay. Ay, si Kyla na siguro yung kumakatok sa pinto. Hi, Myra! Oh, ikaw pala yan, Kim. Alika, tuloy ka. Salamat.
Kasi hindi ka pumunta sa bahay kanina para sa birthday party ng anak ko. Hinintay pa naman kita, kaya pinuntahan na kita. Pasensya na ha, nawala rin sa isip ko eh. Okay lang. Ito may dala akong menudo tsaka pansit para sa inyo ni Kyla. Salamat. Dito ko na lang muna ilalagay sa maliit na lamesa ha. Bakit parang balisa ka? Ha? Hindi naman. Hindi raw, pero hindi na maipintay ang mukha mo. Panay pa ang tingin mo sarilong suot mo. Ano ba nangyari? Si Kyla kasi wala pa rin dito sa bahay hanggang ngayon. Ha? Wala pa siya rito? Akala ko maaga lang siyang natulog kaya mag-isa ka lang rito sa sala niyo. Ayun na nga pasado 8:30 na pero hindi pa rin siya nakakauwi. Baka naman nasa school pa yon at may tinatapos pa na klase. Alam ko ang oras ng klase ni Kyla. Hanggang 6:00 lang ng gabi ang pinaka-late na tapos ng klase niya. Baka may ginagawa silang school project kasama ng ibang kaklase niya. Kahit anong school project pa yon, hindi siya magpapaabot ng ganito kalalim na gabi sa labas ng bahay. At kung mangyari man yon, gagawain ng paraan para makatawag sa telepono namin dito. Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi, Myra. Huwag ka na masyadong mag-alala. Baka pauwi na rin ang anak mo. Ewan ko ba, Kim? Iba kasi yung kabang nararamdaman ko ngayon. Ayoko mag-isip ng masama pero natatakot talaga ako eh. Huwag ka masyadong magpadala sa mga naiisip mo. Makakauwi ng maayos ang anak mo kaya relax ka lang dyan. Oh, nagre-ring na ang telepono nyo. Sigurado ko na si Kyla na yung tumatawag. Ay sige, sandali lang ha, sasagutin ko. Hello, Kyla? Hello, ma'am. Good evening po. Si Mrs. Myra po bang kausap ko ngayon? Oo, ako nga ito. Bakit? Sino to? Mrs., si Sargento Cervantes po to dito sa police station. Napatawag po ako tungkol sa anak nyo na si Kyla. Nakuha ko po ang impormasyon nyo sa ID na nasa loob ng bag ng anak nyo. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Mrs., mabuti pa po siguro kung pumunta na lang kayo sa address ng morgue na ibibigay ko sa inyo. Ha? Morgue? Bakit siya nandun? Nasa school lang yung anak ko ha. Baka nagkakamali lang kayo ng tinatawagan. Mrs., pumunta na lang po kayo sa address na ibibigay ko sa inyo para magkaliwanagan po tayo. Hindi! Sabihin mo kung ano nangyari sa anak ko. Nasaan ba siya? Ipakausap mo siya sa akin. Gusto ko makausap yung anak ko. Nasaan si Kyla? Ay, wag po sana kayong mabibigla. Pero wala na po ang anak niyo, Mrs. Nakita po siya na wala ng buhay sa isang bakanting lote. Kaagad na nanghina ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi ng boses ng lalaki sa kabilang linya ng telepono. Pinilit kong hindi maniwala sa sinabi niya dahil alam ko na malaki ang posibilidad na nagkakamali lamang sila. Sigurado ako na hindi ko anak ang tinutukoy nila. Mabuti na lang at kasama ko noon si Kim. Dahil baka tuluyan na akong nawala ng malay sa kakaiyak kong mag-isa lang ako. Hindi naman siya nagdalawang isip na samahan ako sa address na binigay sa akin ng kausap kong pulis sa telepono. Sa isang morgue, hindi kalayuan mula sa amin. Nang makarating kami doon at makapasok sa loob, ay mas dumoble ang panginginig ng katawan ko. Nang makita ko ang katawan na natatakpan ng puti at medyo maduming kumot. Sa sukat pa lamang ng katawan na iyon ay hindi na ako pwedeng magkamali. Pero nananalangin pa rin ako noon na sana hindi si Kyla ang nagmamay-ari ng katawan na yon. Hanggang sa halos, panawa na ako ng ulirat nang pilit kong pinigilan, natanggalin ang kumot at tuluyang bumungad sa akin ang mukha ng pinakamamahal kong anak. Awang-awa po ako sa sinapit ng hitsura niya. Duguan ang ulo niya na para bang ilang beses na pinagpupukpok. Binugbog. Punit ang blusa niya. May ilang saksak sa tagiliran at wala na siyang suot na pang-ibaba. Grabe yun, Mama Ganda. Para bang naramdaman ko ang hirap na pinagdaanan niya bago siya binawian ng buhay.
bago siya patayin ng demonyong nagsamantala sa kanya. Sinabi sa akin ng pulis noon na may lead na sila sa kung sino ang gumawa noon sa anak ko. Isang tricycle driver na bagong laya mula sa kulungan dahil sa nauna niyang kaso na may kinalaman sa droga at pangmumolestya. At sa pangalawang araw ng burol ng anak ko, tinawagan ako ng pulis para ipaalam sa akin na nahuli na nila ang drug addict na namantala at kumitil sa buhay ng pinakamamahal kong si Kyla. Kim, salamat sa pagsama mo ulit sa akin dito sa presinto, ha? Wala yun. Siyempre hindi ko naman nahahayaan na mag-isa ka lang dito ngayon. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko yung pinsan mo na mag-asikaso muna doon sa burol ni Kyla. Kaya nga eh. Pupunta pa naman daw mamaya sa bahay niyo mga kaklase ni Kyla para makiramay. Sigurado naman ako na maaabutan pa natin ang mga batang yun pagbalik natin sa bahay. Oo, kasi ang alam ko nag-aalala din sila sa'yo. Pero Myra, sigurado ka ba na kaya mo na siyang harapin ngayon? Oo, kaya ko. May ibang araw pa naman na pwede mo makilala ang suspect na yun. Hindi na ako maghihintay pa ng ibang araw. Pero pwede naman nating ipagpaliban na lang muna to para kahit paano... Hindi na kailangan, Kim. Kakayanin ko to. O sige. Basta nandito lang ako sa likod mo. Mrs., nandito na po ang suspect. Siya po ang gumawa ng krimen sa anak niyo. Tama na yun! Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Pasensya kasi pinagsamantalahan at pinatay mo ang anak ko! Alam mo ba kung ilang taon pa lang siya? 17! 17 years old pa lang anak ko pero binaboy at pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Ma'am, pasensya na po talaga. Pero wala po ako sa sarili ko nung gawin ko ang bagay na yun. Wala sa sarili pero ilang beses mong sinaksak ang anak ko! Hindi ka ba na kontento? Pinukpok mo pa ng bato ang ulo niya! Tao ka ba talaga, ha? O demonyo ka na sumabi sa katawan na yan! Ma'am, pasensya na po talaga. Pinagsisisihan ko na po ang nagawa ko sa anak niyo. Patawarin niyo po sana ako. Kapag ba pinatawad kita ngayon, mabubuhay pa ang anak ko? Ha? May babalik mo pa ba ang buhay ng anak ko? Ha? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin, demonyo ka! Myra! Alam ko mahirap pero kailangan mo kalmahin yung sarili mo! Kim! Kaya ko sarili ko! At ikaw walang yaka! Alam mo ba kung anong trabaho ko, ha? Manunulat ako sa dyaryo! At isinusulat ko ang lahat ng tungkol sa inyo mga kriminal kayo! Pinagtatanggol ko kayo! Ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo para makapagbagong buhay! Handa akong ialay ang buhay ko para sa inyo! Tapos ito lang igaganti niyo sa akin! Ha? Bakit? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan ako pa? Bakit? Matapad po talaga, ma'am. Patawarin niyo po ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan! Ang dapat sa'yo, mamatay! Dapat mamatay ka na! Dapat mamatay lahat kayo mga kriminal dito sa mundo! Mamatay na kayo lahat! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Muli ko pang nasampal ang lalaking nagsamantala at pumaslang sa anak kong si Kyla. Nasundan pa yon ng pagsabunot ko sa kanya bago ako tuluyang hinila ni Kim at ng isa pang pulis. At sa pagbitaw ng mga kamay nila sa dalawang braso ko noon ay tuluyan na akong napaluhod. Niyakap ko ang sarili ko habang walang tigil na pinagmumura ang lalaki. Bakit kailangang maranasan iyon ni Kyla?
Bakit si Kayla pang kailangan na mawala sa akin? Bakit ang anak ko, Mama Ganda? Sobrang sakit po. Lalo na sa parte na nalaman ko na nakakulong na pala ang lalaking yun noong una pa lang at nabigyan lang ng pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. Ibig sabihin kasama siya sa mga taong ipinaglalaban ko. Yung mga taong nagkamali at naligaw ng landas. Isa siya, Mama Ganda, sa mga taong ipinaglaban ko. Nihanda nga po akong bawian ang buhay para sa kanila. Ngunit hindi ko alam na isa pala sa kanila ang magiging dahilan upang mawala na ng tuluyan ang pinakamamahal kong si Kayla. Sa totoo lang, alam kong malaking kasalanan sa Diyos pero gustong-gusto ko talaga siyang patayin ng mga oras na yon. Gusto kong iparanas sa kanya ang hirap na dinanas ng anak kong si Kayla sa mga kamay niya. Pero syempre wala naman akong kapangyarihan at lakas ng loob na gawin yon. Kaya wala akong nagawa kung hindi ipaubaya na lamang sa batas ang sinapit ng anak ko. 2 linggo ang nakalipas mula nang mailibing si Kayla at bago pa man magsimula ang paglilitis sa kaso para sa kanya, nabalitaan ko na lang na nagtangkang tumakas ang sospek sa pagpatay sa anak ko kasama ang ilan pa sa mga preso. Napatay sa engkwentro ng pagtakas at pakikipag-agawa ng baril ang mga preso na yon. Kasama na ang pumatay kay Kayla. Gusto ko talaga siyang makita na naghihirap sa loob ng bilangguan, Mama Ganda. Yun po ang pangarap ko. Gusto kong danasin niya ang kakaibang hirap na meron sa loob ng bilangguan bago siya makitila ng buhay. Pero hindi lahat ng masasamang tao ay pinapahalagahan ang pagkakataon na ibinibigay sa kanila. Naniniwala kasi talaga ako noon na wala tayong karapatan na ilagay ang hatol sa ating mga kamay. Pero ano bang karapatan ng mga drug addict na pumatay? Wala rin naman, di ba? Kaya hindi ninyo siguro ako masisisi kung naisin ko man na sana ay mawala na sa mundong ito ang lahat ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At mawala na sana mga taong patuloy na gumagawa ng krimen, karahasan at kasamaan. Mula noon hindi na ako bumalik sa pagsusulat ng dyaryo. Pinanghinaan na ako ng loob at nawala na rin ako ng gana na magsulat. Muntik na ring mawala ng direksyon ng buhay ko. Mabuti na lang at nandyan palagi ang kaibigan kong si Kim para damayan ako sa mga oras na gusto ko nang sumunod kina Martin at Kayla. Mahigit 25 taon na po ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito, Mama Ganda. At sa tuwing makakapanood ako sa balita tungkol sa mga kriminal na nagtatagpo ang buhay, nanggigigil po ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Pero tuwing nakakabalita naman po ako ng mga kriminal na napapatay sa engkwentro o sa loob ng bilangguan, natutuwa po ako. Dahil naniniwala ako na kailangan na silang ubusin sa mundong ito. Kailangan na. Siguro maraming kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga salitang binibitawan ko ngayon dito sa sulat ko. Pero sa isang kagaya ko na minsang naging boses at tagapagtanggol ng mga kriminal, na nawalan na ng anak nang dahil din sa kanila, hindi niyo naman siguro ako masisisi. Kung may hinanakit pa rin sa aking puso kahit ilang taon na ang nakalipas. Dahil hindi ako magdurusa ng ganito katagal, kung hindi dahil sa kanila. Maraming salamat, Mama Ganda. Muli ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Myra. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!